Kailan lang nang ikasal si Raul sa kasintahan niyang si Neri. Walang pagsidla ng tuwa ang dalawa nang ipakasal sila ng kanilang mga magulang. Ito ang matagal na nilang pinapangarap. Ilang taon na silang nagli-live-in nang walang basbas sa simbahan, kaya halos wala silang masabi nang magdesisyon na ang magkabilang parte ng pamilya nila na pag-usapan ang kanilang pag-iisang dibdib. Naisip nilang mabuti na rin iyon dahil 3 buwan ng buntis si Neri. At syempre, natatakot sila na ma-issue ng mga overreacting na tao sa labas dahil sa pagdadalang tao ni Neri. Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng mga tsismosa sa labas, Raul. Kumakatingin sila sa akin. Parang isa akong patapong bagay na kailangan nilang idispatcha. Minsan ay wika ng babae sa kanya. Kasalukuyan silang nag-aayos noon ng kanilang mga gamit sa loob ng kanilang bagong tahanan. Isa lamang itong kamalig na yari sa kawayan, ang dingding at sahig. Samantalang ang bubong naman ay gawa sa pinatuyong kugon na nakukuha nila sa bukid. Kahit papaano, masaya ang bagong kasal dahil agaran silang nagkaroon ng tahanan na pwedeng pagsimulan ng kanilang panibagong pamilya. Huwag mo na silang pansinin, mahal. Naiinggit lang ang mga yan. Tipid niyang wika habang inilalabas ang kanyang mga kagamitan sa paghahawan sa bukid, kagaya ng itak, gulok at garit. Minsan kasi nakakainis na sila. Isipin mo, inis na inis sila sa presensya natin. Wala naman silang ginagawa para mapabuti ang kalagayan nila. Hanggang ngayon, tsismosa pa din sila. Hayaan mo na. Darating din ang lalaki para sa mga tsismosa na yan. Kailangan lang nating iwasan sila. Saka, huwag ka nang hahanap pa ng gulo. Alam mo namang bago pa lang tayo rito. Ayokong nagsisimula tayo sa paggawa ng sarili nating pamilya ay may masimulan ka ding gulo. Napangiti si Neri sa harapan ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa siya dahil habang tumatagal, mas lalong nagiging mabuting tao ang kanyang mister. Ipinagdarasal niyang ang bata sa kanyang sinapupunan ay maging kasing bait ni Raul. Proud na proud ako sa iyo, mahal. Kaya nga ikaw ang pinakasalan ko kasi mabuti kang tao. Mabuti ka din namang asawa at mahal na mahal din kita. Aniya sabay yakap kay Neri. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama hanggang isang araw. Naramdaman na ni Neri ang paglilihi. Kakaiba siya dahil gustong-gusto niyang kumain ng isdang mula sa tubig tabang. Mahal, kumain naman tayo ng isdang mula sa tubig tabang. Para kasing ang sarap-sarap niyong kainin. Ewan ko ba, naglalaway ako kapag naiisip na nag-iihaw tayo ng isda mula sa batis. Paano natin gagawin yun, mahal? Hindi pa nga natin kabisado ang lugar na to. Huwag kang mag-alala, alam ko ang daan papunta doon. Kunot noong napatingin si Raul sa asawa. Bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Natatandaan mo si Aling Nadia? Dumaan kasi siya dito nung isang araw. Maglalaba raw. Nung tanungin ko naman, sa batis daw niya gagawin yon, kaya sumama ako. Nakita ko maraming isda doon. Tumango si Raul at hinarap si Neri. Nakita niya ang nakikiusap na mga mata ng kanyang asawa. Sige na, mahal, mamingwit tayo sa batis. Ungot nito. Sige, bukas mamimingwit tayo. Raul naman, gusto ko ngayon. Pero may trabaho pa ako, mahal. Sa gulat ni Raul ay umismid si Neri. Tumaas baba ang dibdib nito. Tanda na may dinaramdam ang babae. Palagi ka nalang may trabaho. Wala na bang bago? Neri naman. Hindi alam ni Neri kung paano maintindihan ang kanyang mister. Iba kasi ang nasa kanyang isipan. Kapag sinabi niyang gusto niyang kumain, talagang gusto niyang makakain ngayon na at ayaw niya na naghihintay. Hanggang sa umalis na lang si Raul para magtrabaho, ay talagang hindi nito naibigay ang gusto ni Neri. Kaya naman nagdadabog na umalis ang babae ng umagang iyon para siya na lamang ang mamingwit sa batis. Nakakatampo ang lalaking yun. Pwes, kung talagang ayaw niya, di wag. Wala din akong balak na disturbohin siya sa trabaho niya.
Akala niya siguro hindi ko kayang mag-isa. Maktol niya. Naging maayos naman sana ang kanyang pamimingwit. Kaso lang, sa kalagitnaan ng kanyang paghihintay sa gitnang bahagi ng sapa, ay gayon na lang ang kanyang pagkasindak. Isang nilalang na may malaking bulas at kawangis ng tao ang kanyang nakita. Malaki ang katawan at may mahabang buhok. Ang kulay ng balat ay berde at nababalutan ng lumot. Hintakot na nagsisisigaw si Neri at halos gimbal na naghanap ng paraan para makalayo sa tubig. Tulong! Tulungan niyo ako! Panginoon! Tili ng babae, kaya gayon na lang ang pagkabigla din ng nilalang. Sabay pa silang nagsilayo sa tubig na animoy hindi nagustuhan na makita ang isa't isa. Mabuti na lang mabilis na nakatakbo si Neri pauwi sa kanilang bahay. Gulat na gulat si Raul nang sa pag-uwi niya sa bahay kinahapunan ay nadatnan niya ang kanyang asawa. Tulala ito at hindi mapakali. Namumutla at nanlalamig ang buong katawan. Hindi niya tuloy matukoy ang eksaktong dahilan kung bakit ito nagkakaganon. Gayunpaman sinubukan niyang kausapin ang kanyang asawa. Mahal, ano bang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Mangyak-ngyak na humarap sa kanya si Neri. Mahal, hindi ko alam kung maniniwala ka ba sa akin o hindi. Ngunit may nakita ako na naging dahilan ng matinding takot ko ngayon. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang ikalma ang sarili ko pagkatapos ng mga nangyaring to. Bakit? Anong nangyari? Sa batis. May nakita ako sa batis. Bulalas ni Neri. Mahal, bakit ka ba nanginginig? Sabihin mo sa akin ng maayos kung ano ang nakita mo. Malakas na pumalahaw si Neri. Hindi malaman ang gagawin. Base sa nakikita ni Raul na panlalaki ng mga mata ng kanyang asawa, ay isang nakakasindak na bagay marahil ang nasaksihan nito. Sana naman sabihin mo sa akin kung ano bang dahilan ng kinakatakot mo. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Sinabi ko nang nakita ko, mahal. Hindi ako bastang namamalikmata lang. Alam ko kung ano ang nakita ko. Para naman kasing imposible na makakita ka doon ng nilalang. Nakakaiba ang itsura. Totoo ang sinasabi ko, kahit puntahan mo pa. Giit ng babae. Mula noon, naging interesante na para kay Raul ang sinabi ng kanyang asawa. Ilang beses na siyang nangarap na makita ang nasabing mga nilalang. Muntikan ng mataranta ang kanyang asawa dahil sa takot. Isang araw, sinubukan niyang tignan kung ano ba talaga ang nakita ni Neri. Kailangan niyang makasigurado. Habang namimingwit ng isda sa batis, may natamaan siyang isang malapad na likuran ng nilalang na hindi niya matiyak kung ano dahil sa berdeng kulay ng likod nito. Kinilabutan si Raul. Gustuhin man niyang lapitan ang nasabing nilalang ay natatakot siya. Hindi niya alam kung magagawa pa ba niyang sugurin ang nasabing nilalang, lalo na at nakikita niyang mas malakas pa ito sa kanya. Dali-dali siyang nagtatakbo pa uwi na labis na ipinagtaka ng kanyang asawa. Anong nangyari sa'yo, Raul? Bakit humahangos ka? Natatarantang tanong ni Neri. Nakita ko ang sinasabi mo, Neri. Nakita ko siya. Mulagat na nasa po ni Neri ang may kalakihan na kanyang tiyan. Palibhasa, magwawalong buwan na ito. Ang nilalang na may berdeng balat? May mga kaliskis? Paniniyak ng babae. Sunod-sunod ang naging tango ni Raul. Oo, nakita ko siya. Palakad-lakad sa batis na para bang pagmamay-ari niyang lugar na yon. Agarang namutla si Raul pagkasabi niyon. Diyos ko, anong gagawin natin? Natatakot ako, Raul. Baka nakita ka niya at nakita na niya ako. Ayokong umabot sa punto na baka saktan niya tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yan. Sisiguraduhin ko na hindi ka niya masasaktan. Kung kinakailangang puntahan ko siya at labanan, ay gagawin ko. Layuan lang niya ang lugar natin. Napayakap si Neri sa kanyang mister.
Labis na takot ang kanyang nararamdaman habang iniisip kung bakit ngayon lang nila nakita ang nilalang na animoy syokoy na nakatira sa karagatan. Nasisindak ang itsura nito na sa totoo lang ay ilang beses ding dumadalaw sa panaginip ni Neri. Kinagabihan, hinasa ni Raul ang kanyang itak. Sinigurado niya na maayos ang hawakan nito at matibay ang talim. Hindi niya hahayaang mabali ito sa oras na ihampas niya sa katawan ng nilalang. Kabadong napasunod sa kanya si Neri, saang sulok man siya ng bahay nila mapaupo. Ano bang binabalak mo? Bakit mo hinahasay ang itak mo? Kinakabahan ako sa iyo, Raul. Ano, mga amok ka ba sa labas? Mahal naman, bakit ko gagawin yun? Dito lang ako sa batis. Kailangan kong balikan ang nilalang na nakita natin doon. Pero delikado, Raul. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng nilalang na yon. Malay natin, may sa maligno pala ang kung sino mang elementong yon. O di kaya mamatay tao. Baka katayin niya tayong bigla, tapos madadamay ang anak natin. Napakalikot nga naman ang imahinasyon mo, Neri. Alam mo naman na hindi natin hahayaang mangyari yon, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko yung bagay na binigay sa akin ni tatay. Alin doon? Takang tanong ng babae. Yung anting-anting na binigay niya dati. Natatandaan mo ba? Yung agimat ng tagahupa. Yung malit na bilugang bagay na binabad niya sa langis. Kalmadong sambit ni Raul. Bakit mo naman gagamitin yun? Siyempre, kailangan nating pakalmahin ang nilalang. Malay natin, hindi ba? Hindi siya magwawala kapag dala ko ang bagay na yon. Kinabahan si Neri. Kinilabutan. Hindi niya alam kung e-epekto ba sa mga nasabing nilalang ang agimat. Gayong sa pagkakaalam niya ay elemento naman ang kikitain nila. Paano nga ba nila ito magagawang talunin kung sakali mang makita nila ito sa batis? Sige na, matulog ka na ng maaga. Kailangan kong bumalik doon. Ano? Hindi pwede. Sasama ako. Huwag ka nang sumama. Ayokong mapahamak ka pa. Tanggi ni Raul, ngunit umiling lang ang kanyang asawa. Bakit naman ako mapapahamak? Hindi naman ako lalapit sa kanya. Gusto ko lang malaman kung sino at anong klaseng nilalang siya. Hindi nga sabi pwede eh. Sinabi ko naman na sa'yo na masyadong delikado yung gusto mo. Isa pa, malapit na ang kabuwanan mo. Baka kung ano ang mangyari sa baby natin. Kahit ayaw talaga ni Raul, ay wala siyang nagawa nang sa pagtapak niya sa labas ng bahay ay sumunod ang kanyang asawa. Sa huli magkahawak kamay silang dalawa na nagtungo sa batis. Dito ka lang, magtago ka sa batuhan. Ako ang papasok sa kuweba. Raul, wag! Pigil ni Neri, ngunit hindi talaga nagpaawat si Raul at sa pilitang tinanggal ang kamay ni Neri na nakahawak sa kanyang braso. Bago pa sila magtalo na dalawa, namataan nila ang nilalang sa bukana ng kuweba. Tila pinagmamasdan ang naglalanguyang isda. Kakaiba nga naman kasi ang kanilang batis. Bukod tanging may pinakamalinaw na tubig sa buong probinsya. Kaya naman maraming bakasyonista ang napapagawi tuwing summer. Ngunit ngayong katatapos lang ng Pasko, wala pang gaanong nakakapasyal sa lugar. Muling natulala si Raul nang masulyapan nila ang nilalang. Hindi siya makapaniwala nang makita ito ng malapitan at napagtantong may hawak itong kakaibang nagliliwanag na bagay na kahit kailan ay hindi pa niya nadidiskobrehan. Anong klaseng kwintas kaya yung suot niya? Tanong niya sa sarili na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng kanyang misis. Hindi ko din alam, pero para kasing hindi ito normal. Tama ka, mahal. Para itong mutya. Ano ang balak mo ngayon? Gusto kong kunin ang mutyang yan. Siguro, may kakaibang taglay na kapangyarihan ang nasabing mutya. Sambit ni Raul. Hindi nagawang pigilin ni Neri ang mister niya nang lumapit ito sa kinaroroonan ng nilalang.
Saksi siya nang iniangat ni Raul ang kanyang itak at hinayaang kalabanin ang elemento. Tumingala ang nilalang at umangil nang makita nito si Raul. Nang mapagtanto nito ang balak ng asawa ni Neri, kagad na lumayo ang elemento at inihanda ang kanyang sarili. Gamit ang kanyang kakayahan, nagpalabas ng malakas na puwersa ang nilalang, dahilan para tumilapon si Raul. Hintakot namang sinundan ni Neri ang lalaki at tinaluhan. Diyos ko Raul, huwag mo nang isugal ang buhay mo sa nilalang na yan. Hindi tayo mananalo sa kanya. Hayaan mo ako. Kailangan kong makuha ang hawak niyang mutya. Pero hindi siya tao Raul. Mas malakas siya sa'yo at malamang sa isang kumpas ng kanyang kamay ay kaya kanyang patayin. Mahal, paano niya magagawa yun? Kung nariyan ka naman para ibaghiganti ako, hindi ba? Natatakot ako. Wika naman ng kanyang asawa, sabay hawak sa kanyang balikat para umamot ng katapangan. Napasinghap si Raul nang maramdamang nanlalamig ito. Huwag kang matakot. Kailangan lang nating mapaamo ang nilalang na yan. Wika niya sa kadahan-dahang tumayo. Matapang niyang hinarap ang nilalang. Inilabas ni Raul ang kanyang agimat ng sa tagahupa. Itinaas ang bilugang bagay na yon ng aktong aatake naman sa kanya, ang nilalang. Natitigan ito ng elemento, kaya gayon na lang ang pagkatulala nito nang makita ang magandang itsura niyon. Nang mapansin ni Raul ang sandaling pagkatulala ng nilalang, sinamantala niya ito at kaagad na inundayan ng saksak ang elemento gamit ang kanyang itak. Umatungal ang nilalang kasabay ng pagsigaw naman ni Neri. Diyos ko, Raul, tama na yan! Kailangan kong kunin ang mutyang hawak niya, Neri. Pero Raul, hindi mo ba nakikita? Nagpapalit siya ng anyo. Nawawalang nakakatakot lang itsura. Sabay nilang pinagmasdan ang nilalang na unti-unting nagbabago hanggang sa magkaroon ng katawan kagaya ng sa normal na tao. Ngunit nagliliwanag ito. Kumikinang ang kanyang suot na damit at may palamuting diamante sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napaatras naman sa takot si Neri nang makita niya ang tunay na itsura ng elemento. Bata pa lang siya ay naikuwento na sa kanya ng mga magulang ang tungkol sa mga engkantado, kaya alam niya kung ano ang itsura nito. Tutop ang bibig na napatitig siya sa maamong mukha ng lalaki. Walang kakurap-kurap at animo, iniisip kung paano naging isang makisig na lalaki ang halimaw na kanina ay nakalaban ng kanyang asawa. Si Raul naman ng mga sandaling iyon ay kinikilabutan na ng husto. Nagbagong itsura niya. Para na siyang tao. Raul, isa lang ang ibig sabihin nito. Engkantado ang nakalaban mong nilalang. Hindi ko naman sinasadya. Akala ko, isa siyang mabangis na nilalang na kumakain ng tao. Sa labis nilang gulat, nagsalita ang engkantado. Hindi ako bumibiktima ng mga tao. Ako ay nagbabantay lang sa batis na to. Pero anong ginawa niyo? Inabuso niyo ang pagiging malapit ko sa mga kagaya niyo. Bumakas ang takot sa mukha ni Raul, ngunit hindi niya ipinakita pa sa nilalang ang kanyang pagsisisi. Marahil, parurusahan siya ng engkantado. Kaya naman sasamantalihin na lamang niya ang pagkakataon na kaya pa niyang magtapang. Nangyari na din naman ang mga to. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang mutyang hawak mo para hindi ka na namin saktan? Hindi mo nga ako napuruhan dahil kaya kong pagalingin ang sarili ko. Ngunit nakakagalit ang pagiging sakim mo sa mga bagay na taglay ko. Kaya hindi ko ito ipagdadamot sa'yo. Ang pagiging ganid mo ang magdadala sa'yo sa mas kahindik-hindik na malas. Angil ng engkantado. Talaga? Anong ibig mong sabihin? Bakit naman ako mamalasin? Hindi kita pinataya. Gusto ko lang makuha ang mutya mo.
Ibibigay ko sa iyo ang kwintas na to bilang tagapagbantay ng batis. Ipinapasa ko na sa iyo ang aking kapangyarihan, pero hindi mo to magagamit ng husto. Sa halip gagawaran ka lang ng sumpa na alam kong katatakutan ng mga tao, maging ng sarili mong asawa. Kagad na nagliwanag ang kwintas na suot ng nilalang at lumutang. Nagulat na lang si Raul nang mapigtas ang pisi ng kanyang satagahupa at tila may sariling isip ang kwintas ng nilalang nang lumutang ito papunta roon. Ilang sandali pa, nagsisigaw si Neri nang makita niya nalulusaw na ang engkantadong lalaki hanggang sa naging tubig. Sumabay dito ang nararamdamang init ni Raul sa kanyang leeg, kaya naman kahit nangihina ay pinilit niyang bumangon at nilapitan ang kanyang asawa. Halika na, umuwi na tayo. Mahal, baka isumpa tayo ng tuluyan ng engkantado. Naglaho na siya. Ipagdasal na lang natin na sana ay walang bisa ang iniwan niyang sumpa. Mas makapangyarihan pa din ang Panginoon natin kaysa sa kanila. Sana nga, Raul. Sana nga. Kagad silang umuwi sa bahay nang hindi man lang pinag-uusapan ang nangyari sa batis. Magkatabi silang nahiga sa kama, pero pareho silang balisa. Okupado ang kanilang mga utak sa mga bagay na kinatatakutan nila. Umiling si Neri at bumangon. Nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Mabuti na lang, nasiyahan ang kanyang lalamunan nang mabilis na dumaloy ang malamig na likido sa kanyang lalamunan matapos ang sunod-sunod na lagok. Nang bumalik si Neri sa kanyang higaan, saglit siyang napatingin sa kanyang asawa. Nagtaka siya nang makita namamaga ang magkabilang leeg nito at parabang may naglalabasang malaking hiwa. Sapo ni Neri ang dibdib dahil sa sobrang kilabot. Naisip niyang gisingin si Raul. Raul, gumising ka muna. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. Naalimpungatan si Raul at nanghihinang bumangon. Nanghihina ako, mahal. Para akong lalagnatin. Teka, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Kumikibot-kibot ang labi ni Neri. Tititig siya kay Raul. Pagkuway lilipad naman ang kanyang tingin sa leeg ng asawa. Hindi mapakali si Raul kaya tuluyan ng nagising ang kanyang diwa at bumangon. Una niyang nilapitan ang salamin na nasa munti nilang mesang kawayan. Sindak ang unang rumihistro sa kanyang muka nang makita ang kakaibang tila hasang na dahan-dahang tumutulo sa kanyang leeg. Makailang beses niya itong hinimas, ngunit nariyan pa din ang mga hasang at animoy hindi nawawala. Anong ibig sabihin nito? Totoo ba talaga to? Panginoon ko, bakit ako may ganito? Bakit? Umatungal ng iyak si Raul at hindi makapaniwalang sinubukang kumuha ng gunting para tanggalin ang kakaibang bagay na iyon na dumikit sa kanyang leeg. Ngunit naging kritikal lang ang kanyang lagay, dahilan para kailanganin siyang dalhin sa ospital. Walang masabi ang mga doktor ukol sa tunay niyang kalagayan. Paulit-ulit lang na idineklara ng mga ito na pag-aaralan muna ang kanyang karamdaman hanggang sa nagsawa na si Raul at humiling na lamang sa kanyang asawa na umuwi na sila. Naging mahirap ang mga sumunod na araw para kay Raul. Halos isumpa siya ng mga tao sa labis na pandidiri sa tuwing nalalanghap ang malansa niyang amoy. Tila ba isa siyang isda na nilalangaw. Minsan nangangamoy masangsang, minsan naman nangangamoy dugo. Labis ang kanyang pagkasuklam sa mga pangyayari, dahilan para madalas mapaaway ang kanyang asawang si Neri sa mga nagrereklamong kapitbahay. Anong klaseng asawa ba naman meron ka, Neri? Akala ba naman namin matino? Guwapo nga pero kinulang sa hygiene. Amoy malansa kayo. Nanggagalaiti namang humarap si Neri sa kanila. May hawak na kawali ang babae noon. Tiyempong kakahain lang ng nilutong adobo
at naghahanda ng ibato ang kawali sa mga atribidang kapitbahay. Ha! Aba! Anong pakialam nyo? Bakit? Nagre-reklamo ba ako na nangangamoy putok kayo? Aba, hayop ng mga babaeng to! Mga tsismosa! Nagbabangayan na ang dalawa at kaunti na lang ay magsasabunutan na. Ayaw mang lumabas ni Raul ay napipilitan siyang magpakita sa mga tao. Siyempre ay kailangan niyang awatin ang asawa niya. Neri, mahal, tama na yan. Malumanay niyang wika. Pinipilit na ikalma ang sarili. Kahit sa totoo lang ay nakuhurumentado na ang kanyang dibdib sa labis na kaba. Nako, Neri! Tinatawag ka na ng asawa mong malansa! Sabay halakhak ng babaeng kanina lang ay makikipagsabunutan na sa kanya. Bumalasik ang tingin ni Neri at halos gusto ng pugutan ng ulo ang kaharap. Kung hindi lang dahil kay Raul ay talagang hindi siya papaawat. Tatanggalan niya ng dila ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang kutsain sila. Hayop ka talagang babae ka! Gusto mo bang kalbuhin kita? Napakawalang hiya mo! Galit na nagpumiglas si Neri at tinangkang sugurin ang babae. Ngunit naging maagap si Raul at halos kargahin na ang asawa makapasok lang sa loob ng kanilang bahay. Umalis na din ang babae na wala naman talagang ibang sadya kundi ang mambuwisit lang na kapitbahay, lalo na at kilala pa naman si Janina bilang isa sa pinakamatibay na tsismosa sa kanilang lugar. Kaya nangangati ang kamay ni Neri na masampal ang babae. Bakit mo ako pinigilan? Hindi mo ba nakikita? Iniinsulto ka na nila! Bulyaw ni Neri kay Raul nang makarating sila sa kusina. Mahal, hindi mo naman kasi kailangang makipag-away para depensahan ako. Alam naman natin na sarado ng isip ng mga yan sa pag-iintindi. Sana hinayaan mo na lang. Ayokong nakakahanap ka ng gulo dahil sa kanya. Wika ni Raul ngunit, imbes na kumalma, ay mas lalong nagalit ang kanyang asawa. Namumula ang mukha nito nang muling humarap sa kanya. Yun kasi ang hirap sa'yo eh. Hinahayaan mo silang kutsain ka. Palibhasa, ikaw naman ang dapat sisihin sa nangyayari ngayon. Tapos, nadadamay pa ako. Bakit ba tayo humantong sa ganito? Hindi ba at kasalanan mo din naman? Kung hindi mo pinakialaman ng engkantadong nagpakita sa atin sa batis, malamang maayos ang kalagayan natin ngayon. Natigilan si Raul. Nasaktan. Alam naman niya ang kasalanan niya kung bakit siya nasumpa. Pero, kailangan ba talaga na ang asawa niya mismo ang magpumuka sa kanya? Alam ko namang kasalanan ko. Hindi mo naman dapat na isumbat sa akin ang pagkakamali ko. Bakit? Magkakaganito ba ako kung hindi ka lang naging makulit na gustong sundin ang utos ng paglilihi mo? At napunta na naman sila sa pagtatalong. Alam nila na kahit kailan ay walang sino man sa kanila ang mananalo. Malakas na umiyak si Neri. Naging hysterical bigla at naniningkit ang mga matang humarap sa kanya. Ako pa pala ngayon ang may kasalanan? Ganon? Mas mabuti kung maghiwalay na lang tayo nang wala ka nang masisi. Singhal ng babae na ikinabigla naman ni Raul. Hindi siya nakapiyok nang mag-impake nga kaagad si Neri kahit alam niyang nahihirapan na itong kumilos dahil sa tiyan nito. Hindi ka alis. Pigil niyang nang makitang tinatahak na nito ang pinto. Hinigit niya ang braso ng babae, ngunit nagpumiglas ito. Bitawan mo ako, Raul! Tapos na tayo! Asik ni Neri at nagdadabog na iwinaksi ang kanyang kamay. Hindi ganun kadaling matatapos ang relasyon natin, Neri. Nakalimutan mo na ba? Kasal tayo. Mag-asawa na tayo. Hindi mo ko basta-bastang maiiwan na lang ng bigla. Aniya. Nagsimula nang mabasag ang boses niya sa pagsasalita. Ngunit animoy bingi si Neri sa lahat ng kanyang pakiusap. Mabibilis ang hakbang ng kanyang asawa palabas ng pinto. Kaya hindi siya magkanda o gaga sa kasusunod. Neri, huwag mong gawin sa akin to. Maawa ka naman. Mapait siyang tinitigan ng babae na ikinahinto niya sa pakikiusap.
Pasensya ka na, Raul. Pero sa tingin ko, hindi na nga tayo magkakasundo pa. Tingin ko nga, hindi na ikaw si Raul eh. Ibang nilalang ka na. Hindi ka na tao. Derry, huwag ka namang ganyan. Paano na ako kapag umalis ka? Wala akong pakialam, Raul. Ang gusto ko lang, lubayan mo na rin ako. Dahil hindi ko kayang makisama sa'yo ng matagal. Angil ng babae at ipinakita na nandidiri siya sa kanyang asawa. Nasasaktang umatras naman kaagad si Raul. Tila ba bumaba ng husto ang self-confidence niya sa sarili. Hindi na nga niya napigilan ang babae nang nagmamadali itong bumaba sa bahay nila kasama ang maleta. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil kabuwanan na ng asawa at baka mamaya kung kailan nasa kalsada na ito ay saka pa mapaanak ng wala sa oras. Gayunpaman pinigilan na lamang niya ang sarili na sumunod. Malinaw na ikinakahiya na siya ng babae sa ikatutuwa man niya o hindi. Buong araw siyang tulala at hindi nagsasalita. Ni hindi niya pinapansin ang pagkain at mas lalong ayaw niya ng may bisita. Bumagsik pa ang kanyang muka nang marinig niya ang usap-usapan sa bayan na siya raw ay isinumpa ng isang engkantado dahil nakialam siya sa isang bagay na hindi raw niya dapat pakialaman. Alam naman niyang masakit talaga ang katotohanan pero mas naging matindi ang dagok nito sa kanyang pagkatao. Natuto siyang umiwas sa mga tao at mas lalong lumayo sa mga ito. Iniwan niya ang kamalig nilang mag-asawa, lalo na noong mabalitaan niyang nanganak na ito pero hindi siya ipinakilalang ama sa kanilang anak. Labis na pagtatampo at kalungkutan ang lumukob sa kanya kaya humantong siya sa pagpapalunod sa sapa kung saan niya nakuha ang sumpa. Hinayaan niyang lumubog ang sarili sa tubig at umasang makakalimutan ang lahat. Ngunit ilang oras na siyang nananatili sa ilalim at nangangarap na mamatay ay saka pa niya napagtantong hindi siya nalulunod man lang dahil napagtanto niyang nakakahinga siya sa ilalim ng tubig. Umahon siya at hindi nakapagsalita. Hindi niya alam kung ano na ang mangyayari sa kanya. Tulala siya sa isiping ang kinatatakutan niya dating pagkalunod ay nalulusutan na niya. Kaya na niyang manatili sa ilalim ng tubig kahit isang buong araw pa o kahit doon na siya manirahan. Kaya naman kahit mahirap, unti-unti niyang natutunan ang buhay ng mag-isa. Ang dating batis na kinasusuklaman niya simula nang makuha niya ang sumpa ay dahan-dahan niyang nakakalimutan. At naipagpapasalamat na lamang sa may kapal na kahit papaano ay swerte pa din siya sa natanggap na sumpa. Kahit paman hindi niya nagustuhan ang pisikal na kaanyuang ibinigay nito sa kanya, tao pa din naman ang itsura ni Raul. Ngunit tinubuan siya ng kaliskis sa mga braso at binti. Higit sa lahat, pulang-pula ang hasang niya sa leeg. Literal na hasang ang nagbibigay buhay sa kanya sa ilalim ng tubig. Lumipas ang ilang mga araw, linggo at buwan hanggang sa matagumpay na sumapit ang ika-7 taon ng paghihiwalay nila ni Neri. Nang mabalitaan niyang umuwi ang asawa sa kanilang tahanan kasama ang kanilang anak. Nakadama siya ng saya at pananabik. Ngunit nang puntahan niya ang dalawa sa kanilang kamalig, ay napatigil siya sa paglapit. Hindi alam ng mga ito kung saan siya nagpunta. Ni hindi alam kung ano ang kinahinatnan niya, lalo na at kumalat sa buong lugar nila ang ginawa niyang pagpapakamatay na hindi naman alam ng mga tao na pumalpak siya ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, palagi siyang nakabantay sa kanyang mag-ina. Lalo na sa makulit niyang anak na walang ibang alam kundi tumakas sa kanyang ina para magpunta sa batis at manirador. Kaya naman hindi niya ito nilulubayan ng tingin. Nagmistula din siyang tagabantay ng kalikasan na pinakikiramdaman ang paligid. Isang araw, nakatuwaan niyang sumisid sa ilalim ng tubig nang mapansin niyang may humihingi sa kanya ng tulong. Umahon siya at nagulat
nang makita ang isang batang kinakampay ang mga braso at animoy nalulunod. Mabilis niyang dinaluhan ang bata at kaagad na dinala sa batuhan sa tabi bago pa man mahuli ang lahat. Gayon na lang ang takot niya nang mapagtantong ang batang kanyang iniligtas ay ang kanyang walang anak. Sorry po, Manong. Naakit lang po talaga ako maglunoy sa tubig. Hindi ko naman akalaing malalim pala sa bandang yun. Kitang-kita ko kasi ang mga bato. Napahinga ng maluwag si Raul. Sa susunod, huwag ka nang maliligo ng mag-isa nang walang nagbabantay sa'yo. Pinag-alala mo ko. Ngumiti ang bata at ginagap ang kanyang kamay. Ang bait mo po, Manong. Bakit ka po pala nandito? Saka, bakit ganyan ang itsura nyo? Napayo ko si Raul. Ngunit, sinubukang tapangan ang kanyang loob sa pagtatapat sa kanyang anak kahit iniiwasan niyang magpakilala. Dito ako sa tubig nakatira. Isa akong taong hasangan. Aniya, na ikinamangha ng inosenteng bata. Oh, ngayon lang po ako nakakita ng kagaya mo. Sabi ni Mama, wag daw akong pupunta dito dahil may mga engkanto sa lugar na to. Pero hindi ko akalaing mababait ang mga nakatira dito. Wika ng bata. Nagtubig ang mga mata ni Raul. Gustong-gusto niyang yakapin ang kanyang anak, ngunit hindi niya ginawa. Kailangan niyang pigilan ang sarili. Papahapon na, hindi ka ba uuwi, iho? Baka hinahanap ka na ng mama mo. Bago po ako umuwi, magpapakilala muna ako. Ang pangalan ko po ay Ronnie. Bibong wika ng bata. Ngumiti si Raul. Isang masayang ngiti. Kahit papaano, natutuwa siya na nakilala ang kanyang anak. Hindi na niya sinabi ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit hindi pumayag ang bata na iyon na ang maging huli nilang pagkikita. Sumumpa itong babalik at ipapatikim sa kanya ang luto ng kanyang ina. Ayaw man ni Raul, hindi niya mapigilang umasa. Mahal na mahal niya pa rin ang kanyang asawa, lalo na ngayong nakilala na niya ang kanyang anak. Mula noon, naging mas masaya na si Raul dahil nakakasama na niya ang kanyang anak. Palihim itong nakikipagtagpo sa kanya sa batis. Dinadalhan siya ng mga pagkain kahit tagal na niyang hindi natitikman. Paano kasi? Sa pagtira niya sa kailaliman ng tubig ng batis ay nakalibutan na niya kung ano ang lasa ng adobo. Ang lasa ng malamig na soft drinks, inihaw na isda. Dahil nasanay na siyang kumain ng hilaw at buhay pang isda. Nakatuwaan niyang kainin ang isdang nagpupumiglas pa sa kanyang bibig. Kaya literal na niyang idineklara ang sarili na hindi na talaga tao. Bilang kapalit, sumisid siya sa ilalim ng tubig para humuli ng mga isda na ipapadala niya sa kanyang mag-ina. Nagkasundo pa silang mag-ama at isinesekreto na muna sa kanyang ina ang existence niya. Mas mabuti na ang ganito para wag nang magulo pa ang isipan nila. Ayokong muli silang habulin ng konsensya dahil sa nangyari sa pamilya namin. Wika niya sa sarili habang tinatanaw ang kanyang anak na papalayo na para umuwi sa kanilang tahanan. Nanatiling ganoon ang sitwasyon ni Raul. Mananatili siya sa batis habang si Ronnie ay dadalaw sa kanya at uuwi pagkalipas ng mahabang oras. Hindi niya alam na sa pagkakataong iyon ay labis-labis na pag-aalala na pala ang nadarama ng kanyang ina sa kanya. Kaya naman isang araw, sinundan ni Neri ang kanyang anak na si Ronnie. Hawak niya sa kamay ang itak na paboritong dalhin ng asawa niyang si Raul noon. Kailangan niyang mapigilan ang pagpunta ng anak sa batis. Malakas ang kanyang pakiramdam. Hinila doon ang kanyang asawa kaya ito namatay. Ngunit, nang makarating siya sa batuhan at makita si Ronnie na kausap ang isang lalaking may pamilyar na bulto kagaya ng sa asawa niya, kaagad na gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot, lalo na at nakikita niyang ang nilalang na tinutukoy ni Ronnie ay ang mismong mister niyang si Raul. Sumikto kaagad ang matinding kaba sa dibdib ni Neri.
Nakikita niya ang matinding kasiyahan ni Ronnie habang kausap ang tunay nitong ama kung hindi siya nagkakamali. Ngunit paano ito nangyari? Patay na si Raul. Mahigit 7 taon na ang nakalipas. Sino ba ang hayop na ito at nakikipaglapit sa kanyang anak? Ronnie, lumayo ka sa kanya! Natataranta niyang wika, sabay lapit sa anak habang nakaumang ang talim ng kanyang itak sa muka ng kakaibang nilalang na yon. Mas lalo siyang kinilabutan nang makita ang pamilyaridad sa mukha nito. Raul, ikaw ba yan? Hindi, patay na si Raul. Imposible. Kayo mismo ang mga engkantado ang kumuha sa kanya. Pinatay niyo siya. Tapos ngayon, ang anak ko naman ang kukunin niyo. Halos durugin ang puso ni Raul dahil sa mga maling akala ni Neri. Hindi niya alam kung ano nga ba ang nangyari dahil sa isang iglap, natagpuan na lang ni Neri ang kanyang sarili na yakap na ng nilalang. Humagulgol si Raul kaya gayon na lang din ang pagkamangha ni Ronnie. Gamit ang matalinong pag-iisip ng bata ay nagsalita ito sa mahinahon na paraan. Sabi ko na nga ba, ikaw ang aking tatay. Nakikita ko ang mukha mo sa larawang palaging iniiyakan ni mama. Kung gaano kalakas ang iyak ni Raul, ay mas higit pa roon ang atungal ni Neri. Panay pa ang paniniyak niya kung ang kanyang asawa ba talaga ang kanyang kaharap at kung ano na ang nangyari rito sa nakalipas na panahon. Parang kailan lang nang makita kitang umaalis sa bahay natin, Neri. Mahal ko. Pero ngayon, nandito ka ulit, kasama ng anak natin. Bumalik kayo. Mahigpit na yakap ang ginanti ni Neri sa mga sinabi ng kanyang asawa. Sobrang nagsisisi siya sa ginawang pangiiwan niya sa lalaki noon. Hindi man lang niya inisip ang kalagayan nito. Kaya ngayong napagtanto niyang buhay ang kanyang asawa, ay nakahanda siyang intindihin at tanggapin ang panibagong katauhan nito. Hindi na siya papayag na mahiwalay pa sa kanya ang kanyang mister. Sa bahay na tayo mag-usap, Raul. Umuwi na tayo. Pinupunasan na ni Neri ang kanyang mga luha. Pero Neri, hindi ako nababagay doon. Hindi na ako katulad ng dati. Asawa kita at may karapatan kang umuwi sa bahay natin. Kaya halika na. Doon na tayo mag-usap nang malaman namin ang mga nangyari sa iyo noong mga nakaraang araw. Emosyonal na wika ng kanyang asawa. Walang nagawa si Raul nang hilahin na siya ni Neri papunta sa kanilang tahanan. Habang papasok sa bahay ay pumapatak ang mga luha niya. Tila ba muling nabuhay ang puso niya at nakatitiyak siya magiging maayos din ang lahat sa pagitan nila. Kumalat sa kanilang lugar ang pagbabalik ni Raul. Naging hati naman ang reaksyon ng kanilang mga kababayan. Iba sa kanila ay napapataas ang kilay at sinasabing baka naman daw nagbabalik si Raul dahil gusto nitong maghiganti sa mga taong nangutya sa kanya. Ngunit hindi na lamang pinapansin ni Raul at Neri ang mga ito. Hinayaan nilang siraan sila ng mga tao at hindi sila nagpapaapekto lalo na at karamihan din naman sa mga taong nasa paligid nila ay labis na naiintindihan ang kanilang sitwasyon. Marami pa ang natuwa dahil nabuong muli ang pagsasamang kay tagal nang nagkawatak-watak. Labis na din ang kanilang pagpapasalamat dahil naging maayos naman ang takbo ng kanilang relasyon. Samantala, sa isang parte ng kagubatan, isang mangangahoy ang pasipol-sipol na naglalakad. Natatanaw niya ang batis na may malinaw na tubig. Dito raw napapabalitang nasumpa ang isa sa mga kababayan nilang si Raul. Hindi sinasadyang mapahinto siya sa paglalakad nang makitang kay linaw ng tubig. Kasunod namang dumating ang kanyang asawa na kagaya niya ay hapong-hapurin mula sa pagkahakot ng mga kahoy na ibinebenta nila sa bayan. Mio, anong problema? Untag sa kanya ng may bahay niyang si Adelfa. Kay sarap sigurong magtampiso sa parting yun, lalo na at nakikita ako mga bato mula sa ilalim. Mahina niyang sambit
at dahan-dahang tinanggal ang suot na bota. Umaalarma ang kanyang isipan na baka pasmado siya sa oras na maglunoy, lalo na at kay init ng panahon at pawisan na siya sa pagsisibak kanina pa. Uy Mio, ibalik mo yung bota mo. Ano ka ba? Pinagpawisan ka na kanina. Saway ng ginang, ngunit hindi nakinig si Mio. Nagpatuloy siya sa paglapit sa batis hanggang sa magawa nga niyang ilubog ang mga paa sa tubig. Naginhawaan ang kanina pa niyang naiinitang katawan. Hinayaan na lamang ni Adelfa ang kanyang mister. Tutal, minsan lang naman ito gawin ang bagay na yon. Gusto niya din namang bigyan ng kaunting kaligayahan ang kanyang asawa nang sa gayon ay mapawi ang nadarama nitong pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Walang anak ang mag-asawa kaya palagi silang magkasama sa kakahuyan. Inabala nila ang kanilang sarili sa paghahanap buhay. Naupo si Adelfa sa batuhan habang pinagmamasdan ang kanyang mister. Masaya siya nitong kinawayan. Adel, halika! Masarap maglunoy sa tubig! Malamig! Tumawa si Adelfa at pinandilatan ng mga mata ang kanyang mister. Kunwari ay naiinis pero ang totoo ay tuwang-tuwa naman. Magtigil ka, Emilio! Matatanda na tayo! Ngayon ka pa naging harot! Aba, galit-galitan naman tong asawa ko. Ikaw talaga, halika na kasi. Lalapit na sana si Adelfa para pagbigyan ang kanyang mister ng matigilan. Natuon ang kanyang atensyon sa likurang bahagi ng kinaroroonan ng kanyang asawa. May kung anong bagay ang dahan-dahang lumulutang doon. May kahabaan at makapal ang balat na animoy pamilyar ang kulay berde nitong kulay sa kanyang paningin. Nang tuluyan na itong lumantad sa likuran ng kanyang nakangiting asawa, tuluyan na siyang nagsisigaw. Mio, may buhaya sa likuran mo! Bumalik ka na rito! Sindak niyang sigaw at tinangkapang batuhin ang nakita niyang nilalang. Ngunit kahit na ano pang tulong ang gawin niya sa kanyang mister, ay alam niyang hindi niya ito maiiligtas. Dahil ang pagkakasakmal ng buhaya sa kanyang asawa ay biglaan na labis niyang ipinagluksa. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano lamunin ng buhaya ang kanyang hindi nakagalaw na asawa hanggang sa dalhin ito sa kailaliman ng tubig. Walang ibang ginawa si Adelfa kundi sumigaw ng sumigaw hanggang sa tingin niya ay nakakaagaw na siya ng atensyon ng mga taong nasa malapit. Nakaabot sa kaalaman ng mag-asawang Raul at Neri ang tungkol sa nagpakitang buhaya kay Adelfa. Nalaman din nila kung paano biglang lumitaw ang nasabing nilalang at tinangay ang kanyang asawang si Mio na tila ibong pinutulan ng pakpak. Iyak ng iyak si Adelfa dahil 3 araw na ang nakalilipas ay wala pa ding naging balita kung buhay pa o patay na ang kanyang mister. Lalo na at wala namang naglalakas loob na pumunta sa batis para hanapin si Mio. Dineklara ng kanilang barangay captain na patay na ang lalaki kaya kahit walang bangkay ay nagluluksa ang kawawa nitong asawa. Tahan na, Aling Adelfa. Hindi gugustuhin ni Mang Mio ang makita kang nalulungkot. Alon ni Neri sa kawawang balo habang hinihimas ang likod nito. Nanginginig pa si Aling Adelfa nang isalaysay sa kanilang mag-asawa ang tungkol sa nangyari noong araw na yon. Si Raul naman sa kabilang banda ay labis na nagtataka. 7 taon siyang nanahan sa batis, ngunit wala namang nagpakitang buhaya sa kanya kahit 1 beses lang. Posible kayang sakalang lumitaw ang buhaya dahil kampante itong wala nang nagbabantay sa tubig kagaya niya? Sinubukang puntahan ni Raul ang batis para magmanman. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas ay nagulat siya nang makitang akay ni Neri ang kanilang anak at magkasama pang naglalakad palapit sa kanya. Anong ginagawa niyo dito, mahal? Aniya nang makalapit ang dalawa. Pasensya na, mahal. Nag-aalala kasi kami sa'yo. Ayaw ka naming mapahamak kaya nakahanda kaming lumaban kasama mo. Nasapu ni Raul ang kanyang ulo. Alam niyang nagbago na ang kanyang asawa dahil pinahahalagahan na siya nito.
Ngunit ayaw niya namang mapahamak ang anak at asawa, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang nilalang na nanggugulo sa tahimik nilang batis. Kailangan niyang malaman kung sino at bakit ba talaga ginagawa ang ganitong klaseng pananakot sa mga tao. Alam ko naman yun, mahal. Pero kailangan nating malaman kung sino ang nanggugulo sa batis. Hindi naman natin pwedeng katakutan ng lugar na to dahil nakaya kong manirahan dito sa loob ng ilang taon. Tahimik at matiwasay. Ngayon lang nagulo kung kailan iniwan ko ito. Aniya na napatango sa babae. Sinapo nito ang kanyang muka at tinitigan siya sa mga mata. Alam mo kasi, Raul, matagal kang nagdusa sa lugar na yan. Nag-iisa at walang karamay. Hindi ko nga alam kung paano ka pa nagsiselebrate ng birthday mo eh. Kwento pa ni Ronnie, tuwang-tuwa ka nang dalhan kanya ng pagkaing luto ko, pati ng soft drinks. Kaya ako nang nakikiusap sa'yo ngayon. Ano man ang makita natin sa lugar na to, ay hindi natin kargo. Nakatakda kang magbagong buhay kasama namin. Iwanan mo na ang batis. Alam ko magagawa nating maging masaya, lalo na kapag tatalikuran natin ang mga bagay na naging dahilan kung bakit masaklap ang nakaraan natin. Mahabang paliwanag ng kanyang asawa. Nagpakawala ng ngiti si Raul. Puno ng galak ang kanyang puso. Alam niyang magiging masaya na siya kasama ang kanyang pamilya. Kaya kahit napalapit na siya sa lugar na sumalo sa kanya sa loob ng 7 taon, alam niyang kaya niya itong talikuran. Harapin ang panibagong buhay kasabay ng paglimot. Ang kanyang pagmamatsyag ay hindi rin natuloy. Nanatiling misteryo ang kababalaghang lumukob sa batis. Hindi nila nalaman kung saan galing ang buwaya at kung bakit bigla na lang itong umaatake. Lumipas ang maraming araw. Habang abala sa pag-usad ng kanilang buhay ang mag-anak, nakakalimutan naman ng mga taong bayan ang masaklap na sinapit ni Mang Mio. Nakalimutan nila na may nilalang sa ilalim ng tubig na naghihintay kung kailan makapambibiktima at maituturing na busog ang sarili bago magtagong muli sa kanyang lungga. Isang araw, may 2 turista na namang napagawi sa batis. Hindi sila basta lang bakasyonista. Ang babae ay Pinay, samantalang foreigner naman ang kanyang mister. Masaya silang naglulunoy sa nag-aanyayang batis hanggang sa muling lumabas ang malaking buwaya at sabay silang tinangay na nasaksihan naman ng isang mangangaso. Gimbal na nagsumbong ito sa otoridad kaya pinagbawalan na ang lahat na magtungo sa batis nang walang kasama. Nanatiling bingi sina Neri at Raul sa mga balita. Nagsaya sila at naging mas malapit pa sa isa't isa. Gayunpaman, may mga pagkakataong nangihina ang lalaki kapag hindi nakakasisid sa malalim na tubig. Kaya naman nagkasundo silang magtungo sa batis na malayo sa parteng pinagpapakitaan ng buwaya. Sigurado ka bang ligtas tayo rito, Raul? Paniniguro ni Neri sa kanyang asawa. Oo naman, ligtas tayo rito. Saka, huwag kayong mag-alala. Kasama niyo naman ako, hindi ba? Aniya, sabay halik sa pisngi ng kanyang esposa. Nakisali din sa lambingan nila si Ronnie. Mama, Papa, punta tayo doon sa may talon. Doon tayo maligo. Oo anak, aayusin ko lang muna ang mga gamit natin. Mauna na kayo ng papa mo. Aniya, at inilapag ang dalang basket na may lamang mga pagkain. Nagunahan naman sina Raul at Ronnie sa pagtanggal ng kanilang pang-itaas na damit. Nagpaligsahan sila sa languyan. Ngunit sa huli, sinabuyan nila si Neri ng tubig nang mapansin nilang nakaupo lang ito sa gilid habang may dalang tabo at mukhang pasimpleng binabasa ang sarili. Dito tayo, mahal. Uy, wag! Hindi ako marunong lumangoy! Sigaw nito. Nagtawanan ang mag-ama habang tuwang-tuwang pinagmamasdan ang pagkataranta ni Neri. Ngunit kaagad ding napaalis ang kanilang kasiyahan nang makitang may mga dumaraang tao at iilang tanod sa daanan kasama ang mga rescuer. Mayroon ding pulis. Kaagad nakinabahan si Neri. Officer, ano pong nangyari? Tanong niya.
Huminto ang mga pulis at binati ang mag-asawa. Kailangan naming magpunta sa linaw, madam. May kalabaw daw kasing hinila ng isang dambuhalang buhaya kasama sa nakuhang may-ari. Aniya. Otomatikong napasinghap si Neri kasabay ang pagtahip ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang natakot, sabay lingon sa likuran para siguruhing ligtas ang kanyang mag-ama. Mama, okay lang po ako. Sigaw ng bata habang papalapit na rin sa kanila. Kinarga niya ito at niyakap. Madam, sa dami ng mga nawawalang tao sa batis na to, kasama pa ang iilang alagang hayop. Dapat, hindi na kayo naliligo rito. Hindi natin mahulaan kung kailan aatake ang mga ganitong klaseng nilalang. Wika ng pulis. Tumangulang si Neri pero iba ang nasa isip ni Raul. Gusto na talaga niyang makiosyoso kaya naman hinarap niya si Neri. Mahal, alam mo namang ako lang ang may kakayang harapin ng kung anumang hiwagang nababalot ang batis na to. Hayaan mo akong tumulong. Maaga pa naman. Baka may magawa pa tayo. Ayaw man ni Neri ay hindi niya magawang pagbawalan ang kanyang asawa. Kaya para mapanatag ay nagpumilit siyang sumama rito. Sila ni Ronnie. Naglakad sila habang kaagapay ang mga pulis. Papunta sila sa tinatawag na linaw o yung malalim na bahagi ng batis. Marami ng tao nang dumating sila sa lugar kaya napagtanto ni Neri na hindi nga basta-basta ang aksidenteng nagaganap doon. Naabutan nila ang iilang rescuer na salitan sa pagsisid gamit ang kanilang mga diving equipments. Halos hindi rin sila nagtatagal dahil sobrang dilim raw sa ilalim na bahagi dahil puro lumot na ang makikita. Nasa mga 6 na katao ang sumubok at napalitan naman ng iba pang 6. Pati ang mga lokal ay nakisali na din sa pag-asang matatagpuan man lang ang kahit ang mga pisi ng kalabaw o damit mismo ng biktimang may-ari ng suot nito bago matangay ng buhaya. Habang tumatagal, lalong nababalot ng tensyon ang mga tao. Lahat ay kanya-kanyang dasal habang nag-aalala, hindi lang sa taong kinuha ng buhaya, kundi pati na rin sa mga taong nagmistulang bayani na talagang sumisid para makahanap ng kahit nakatiting na pag-asa. Lumipas ang maghapon nang wala silang natagpuan. Nagsimula na ding maging hysterical ang anak ng may-ari ng kalabaw. Hindi na natagpuan ang tatay niya. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito o talagang wala na. Sa hirap na dinanas ng mga rescuers ngayon at iba pang sanay sa pagsisid, ay alam niyang hindi magiging madali ang pagdaraanan nila para lang mahanap maski ang bangkay ng kanyang ama. Walang ano-ano ay bumaling ang kawawang babae kina Neri, Ronnie at Raul. Kuya Raul, hindi ba ikaw ang isang taong hasangan? Baka naman pwede mo kaming tulungan. Kahit yung malaman lang namin ang dahilan ng pagkamatay ni tatay, magiging okay na sa amin. Pakiusap, tulungan mo kami. Biglang pumagitna si Neri at pinigilan ang sasabihin pa ng babae. Pasensya na, Neng, pero hindi pa ba malinaw sa'yo? Buhaya ang lumantak sa tatay mo. Mahirap bang intindihin yon? Nakita mo ang nangyari. Bakit pa? Kailangan pang mahanap ang labi niya. Nilalagay mo lang sa alanganan ang buhay ng asawa ko. Ate, alam ko po na nakita ko ang buhaya. Pero ang sakit lang kasing isipin na kailangan naming magluksa ng walang bangkay. Na hindi mo lang namin maililibing ang tatay ko. Umaasa ako na matutulungan ako ni kuya dahil may kakayahan siyang gawin yun. Nagwala na ang babae, kaya naman hinila ni Neri ang kanyang asawa. Umuwi na tayo, mahal. Wag na wag kang makikinig sa mga pakiusap nila. Ako ang pakinggan mo. Kabadong wika niya. Nakikita niya ang posibilidad na lumambot si Raul at tulungan ng babae. Wala naman siyang nakikitang mali sa pagtulong. Maliban na lang sa pagkakaalam niya na hindi pwedeng sumugod si Raul sa tubig dahil baka naroon lang ang buhaya at naghihintay sa kanya. Pero mahal, teka lang. Wag muna natin silang iwanan. Pigil ni Raul
at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Nakikiusap ang kanyang mga mata. Mapanganib, Raul! Ako naman ang pakinggan mo ngayon. Hindi ako makapapayag na umalis ka. Wika ni Neri na maiiyak na. Maski si Ronnie ay umiiyak na din. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mag-ina. Mahal, alam naman natin na may posibilidad talagang mawala ako sa ilalim ng tubig. Lalo na kapag nakasaguba ko ang buhayang kinatatakutan ng lahat. Pero isipin mo na lang, paano kung tayo ang nalagay sa sitwasyon na kinasasadlakan ng mga naging biktima ngayon? Paano natin matutulungan ang ating sarili? Isipin mo na lang na hindi ako kapantay ng mga normal na taong sisisid lang tapos aahon kapag nauubusan ng oxygen. Iba ako, mahal. Kaya kong sumisid sa malalim ng walang oxygen. Kaya ko mismong huminga sa ilalim ng tubig kahit isang buong taon pa. Pagpapaintindi ni Raul. Umiyak si Neri at mas lalong napahigpit ang yakap sa kanyang asawa. Pero Raul, maliit pa si Ronnie. Tama na ang minsang nawalay ka sa amin. Hindi na ako makapapayag na mangyari pa ulit yon. Hindi naman ako mawawala eh. Isa pa, sisisid ako, hindi bilang isang ordinaryong tao. Kapantay ko ang mga engkantado. Nang igawad nila ang mutya sa akin bilang isang sumpa, nagkaroon nga ako ng kakaibang anyo na katatakutan ng lahat. Pero kasama doon ang kakayahan kong huminga sa ilalim ng tubig at lakas na kayang igawad ng isang agos sa nagwawalang sapa. Kaya huwag kang mag-alala. Babalik ako. Hindi ko kakalimutan ang mga bilin niyo. Dahil sa sinabi ni Raul ay hindi na nga siya napigilan ni Neri. Umiyak man ang babae ay hindi niya kayang suwayin ang pakiusap ng kanyang mister. Kaya bilang respeto dito, nagbigay siya ng daan para magawa ang mga bagay na kailangan nitong gawin. Sige, papayag na ako. Basta ipangako mo sa akin na uuwi ka at magkakasama tayo ulit. Nanginginig na wika ni Neri. Tumango si Raul. Oo naman, gagawin ko yan. Ayokong mangako pero babalik ako. Sagot ng lalaki. Pasado 11:00 na ng gabi nang magpasya si Raul na siyang pumalit sa mga rescuer sa pagsisid. Pinalakpakan siya ng mga tao kung saan ang tingin sa kanya ay isang bayani. Pero sa puso ni Neri ay naroon ang pangamba, mga agam-agam. Kung hindi lang niya nararamdaman ang mainit na yakap ni Ronnie, ay baka kanina pa siya hinimatay sa labis na kaba. Si Raul naman sa kabilang banda, taimtim na humakbang papunta sa batis. Nang sumayad sa kanyang paa ang malamig na tubig, nagliwanag ang kanyang kaliskis. Kasabay na din ng pagkislap ng mga hasang na taglay niya sa leeg. Umikit siya at tahimik na umusal. Mga engkantado, mga tagapagbantay ng kalikasan, mga tagapangalaga ng batis na pinagmumulan ng buhay. Gabayan niyo ko. Alam kong nasa paligid lang kayo. Ituro nawa sa akin ang dahilan ng kaguluhan sa ilalim ng tubig. Bigyang kasagutan ng lahat ng aming kinatatakutan. Habang nagsasalita, nakikita niya ng malinaw ang itsura ng tubig sa ilalim. Ang mga nagkakapalang lumot ay biglang nahawi. Ang mga batong tirahan ng isda ay kumislap at tila nagsilbing ilaw sa madilim na katubigan. Sumisid si Raul at hindi siya huminto hanggang sa marating niya ang isang malaking butas na sa loob ng 7 taong naglagalag siya sa ilalim ng tubig ay hindi pa niya kailanman ito napuntahan. Humantong siya sa malaking bilugang bato na animoy pintuan. Dito siya lumangoy hanggang sa makapasok siya sa loob at mapagtantong hindi na umaabot pa ang tubig sa parting iyon. Purong bato na lang. Madilim pero nakikita niya ang lahat ng bagay dahil sa kakayahan ng kanyang mga mata na mag-night vision. Dito siya kinabahan nang makita ang isang dambuhalang buhaya na animoy nasa kasarapan ng kanyang pagkakatulog. Tahimik na hinugot ni Raul ang kanyang daladalang punyal.
pinakiramdaman ang nilalang. Nakakatawa lang na naririnig pa niya maging ang paghinga nito. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa walang paalam niya itong sinaksak sa tiyan. Umungol ang buhaya, ngunit nanatili itong tulog. Napaisip si Raul. Delikado kapag hindi niya tinamaan sa parte na pwedeng mamatay ang buhaya. Kailangang maging mailap siya sa kanyang mga kilos. Hindi pwedeng maunahan siya ng nilalang. Natatandaan niya ang sinabi ng matandang naging kaibigan niya nang minsang mahuli siya nitong umiiyak sa gilid ng sapa. Sabi nito, ang mga buhaya ay mabilis mamatay kapag sinaksak sa bandang pangunahing mga paa o kung sa tao pa sa bandang kilikili. Nagliwanag ang kanyang muka at naisip na saksakin nga banda roon ang nilalang. Dito na tuluyang nagising ang buhaya at tinangkang umangil. Ngunit nang makitang miserable ang kanyang kalagayan, kaagad itong naalarma. Anong ginawa mo sa akin? Sigaw ng buhaya na sa ordinaryong tao lang ay hindi ito maiintindihan dahil atungon lang ang kaya nitong gawin. Ngunit dahil isang pambihirang nilalang din si Raul bilang taong hasangan ay naiintindihan niya ang sinasabi nito. Gumanti siya ng sagot sa paraang maiintindihan din ng buhaya. Ginawa ko lang ang nararapat na kaparusahan para sa kagaya mong lapastangan. Saan mo dinala ang mga biktima mo at bakit hindi natatagpuan ang mga bangkay nila? Sumingasing ang buhaya at tinangkang lumaban. Ngunit sumirit lang ang dugo nito kaya napaatras si Raul. Hindi ko tinago ang bangkay nila. Hindi ako ang pumapatay sa kanila. Napakunot ng noo si Raul. Mukhang nagsasabi naman ng totoo ang nilalang. Kung hindi ikaw ang pumapatay sa kanila, bakit mo sila hinihila pa ilalim ng tubig? Bakit mo sila kinukuha? Ako ay kinukontrol lamang. Wala akong magawa kundi sundin siya sa oras na marinig ang sipol niya. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ano ang ibig mong sabihin, buhaya? Magpaliwanag ka. Singhal niya. Tumitig ang buhaya sa madilim na bahagi sa ilalim pa ng kanyang tahanan. Sa bandang yan, lumangoy ka. Sundan mo ang liwanag na natatanaw mo. May makikita kang lugar dyan kung saan nakatira ang aking amo. Wika ng buhaya. Wala siyang magawa ng mga sandaling iyon, kundi ang magtiwala at maniwala. Batid niyang hindi ito magsisinungaling, lalo na at ilang sandali lang ay pumanaw na ang buhaya. Yuko ang ulo niya nang makita ang pagkamatay ng buhaya. Patawad kung nagawa kitang patayin kagaya ng ginawa ko sa Engkantado. Pero sa pagkakataong ito, kinailangan kong gawin dahil may mga gusto akong patunayan. Sana maging maayos ang paglalakbay mo sa kabilang buhay. Puno ng paggalang na wika niya. Kaagad siyang umalis at nilisan ang tahanan ng namayapang buhaya. Lumangoy siya at sumisid pa sa mas malalim na bahaging marahil ay hindi naaabot ng mga rescuers. Alam niyang hindi pa nakakarating ang mga ito doon sa lakas ng kuryenteng bumabalot sa kailaliman ng parteng yon. Gayunpaman pinili niyang magpakatatag at tinapangan ang sarili. Nakarating siya sa isang malaking butas na animoy isang tunnel. Matyaga nitong nilangoy hanggang sa pailalim pa ang daanan at muli na namang sumisid siya paakyat sa kabilang dako. Naghugis letter U ang tila tunnel na kanyang nilangoy. Nang makarating sa kabila, napagtanto niyang tuyo din sa lugar na yon at tila isang kuweba ang naroon. Hindi lang yon. Napansin ni Raul na may bahay sa di kalayuan at hula niya may nakatira sa lugar na yon. Kinilabutan siya ng husto. Kung engkantado nga naman ang nakatira sa lugar na yon, malamang kailangan niya itong harapin at pakiusapang itigil na ang ginagawa. Tahimik siyang lumibot at sumilip. Saka siya nagulat nang mapagtantong ibang klaseng nilalang pala ang nananahan doon, malayo sa inaakala niyang engkantado.
Ang nakatira sa bahay na naroon ay isang aswang. Isang agalon hayupan na siyang amo ng buhayang pinatay niya. Samantala sa ibabaw ng tubig, labis na ang pag-aalala ni Neri. 11:00 pa ng gabi nang umalis si Raul. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito bumabalik. Kinakabahan na siya. Huwag naman sanang mapahamak ang asawa niya. Kahit kasi may kalaliman ang nasabing batis, ay hindi pa tumitigil ang ibang rescuers na sumisid. Gumagamit na din sila ng mga malalakas na klase ng flashlight. Makita lang ang hinahanap nila. Ngunit hindi na mapakali si Neri. Pasado 10:00 na ng umaga. Niwala siyang tulog at nagsisimula ng umiyak si Ronnie. Ang mga tao ay nag-aalala na din para kay Raul. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Neri. Nag-aalala ka ba sa asawa mo, iha? Nilingon niya ang matanda. Hindi niya ito kilala pero hindi niya magawang ibaliwala ang sinasabi nito. Opo, minsan na siyang nawali sa amin. Hindi ko nakakayanin kapag nawala pa ang aking mister. Kaya sana, ayos lang siya ngayon sa kinaroroonan niya. Huwag kang mag-alala, iha. Alam kong magiging ligtas ang mister mo. Naging mabuti siyang tao sa kabila ng kapintasan na meron siya. Ngayon, hindi niya ito ginamit sa pang-aabuso. Kaya naniniwala ako na makakabalik siya ng buhay sa ibabaw ng tubig. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ni Neri nang makausap niya ang matanda. Nang harapin niya ito para magpasalamat, kinilabutan siya. Wala na ang matanda sa kanyang tabi. Niwalang palatandaang may iniwang bakas ang kung sino mang matandang lalaki na kausap niya. Mama, sino po ang hinahanap mo? Tanong ng kanyang anak na pasilit. Yung matandang kausap ko, pinagaan niya kasi ang pakiramdam ko. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Oh, Mama, kanina pa po tayo magkasama. Wala ka namang kausap. Nagbibiro ka ba, Ronnie? May kausap nga ako ngayon. Hindi ako pwedeng magkamali. Namutla ang kanyang anak. Hindi makapaniwalang tinignan siya sa mga mata. Mama, ligtas lang kaya si Papa? Puno ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Dapat siyang maging ligtas, anak. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Angil niya, kaya ang mga rescuers, lalo na ang babaeng kumumbinsi kay Raul na sumailalim sa tubig, ay napapayuko na lamang sa labis ding pag-aalala. Sa ilalim ng tubig, patuloy sa tunnel na hindi inaakala ng lahat na meron pala, ay matamang pinagmasdan ni Raul ang matandang lalaki na tila ba hindi man lang siya napapansin na nakamatsyag. Abala ito sa paglalaplap ng piraso ng karne mula sa taong noong isang araw pa nila hinahanap, ang anak ng babaeng may-ari ng kalabaw. Hindi makapaniwala si Raul sa nakikita. Paano ba nagkaroon ng bahay sa kuwebang iyon? Paano nagawa ng lalaki na maghakot ng gamit sa ilalim niyon? Ay sangsang ng paligid na ngayon niya lang napagtanto. Habang binabaliwala pa siya ng matanda, nilibot niya ng tingin ang paligid. Dito niya nakita ang mga naaagnas na tira-tirang bangkay ng mag-asawa na nawawala. Iyong Pinay at foreigner, ang mister ni Adelfa na si Mio at ang iilan pang kawawang biktima na walang nagawa kundi magpalantak na lamang sa hayok sa laman loob na aswang na ito. Mabuti na lang, nagawa niyang agawin ang atensyon ng aswang. Agalon hayupan! Angil niya na ikinalingon ng aswang na kaagad ding sumingasing nang makita siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nalalanghap ko ang pagkalansa mo. Pero ayaw ko sa'yo. Nandidilat ang mga mata ng matanda saka nagbago ng kanyang anyo. Humaba ang kuko at pumula ang mga mata. Nakahanda ng umatake ang aswang
ngunit hindi magpapatalo si Raul. Iniumang niya ang hawak na punyal sa aswang at iwinasiwas hanggang sa mag-iwasan sila ng bawat atake. Ganoon din ang ginagawa ng aswang na pinipilit siyang kalmutin na hindi naman natatamaan dahil lumalayo din si Raul sa bawat kalmot ng aswang. Kalaunan, nakahanap siya ng paraan para talunin ang aswang sa pamamagitan ng pagsipa rito, dahilan para tumilapon ang nilalang. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinaksak nito nang muling magtangkang lumapit sa kanya. Kaya walang nagawa ang aswang kundi ang umatungal na lamang sa sakit na kanyang nadarama. Sumigaw ang aswang at hanggang sa pagtatangka na lamang na hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon. Ang alam lang niya ay kailangan niyang talunin ang aswang at bitbitin ang ulo nito sa ibabaw ng tubig para ipakita sa mga tao na walang kamuwang-muwang ang buhaya na pinagbibintangan sa krimeng nagawa. Dahil tanging ang may kasalanan ay ang agalon hayupan na kumukontrol ng mga nilalang para tangayin at dalhin sa kanyang lungga. Matagumpay niyang natalo ang aswang at pinugot ang ulo nito. Nilisan ang tahanan ng agalon hayupan saka umangat sa tubig. Nagpalakpakan ang mga tao sa labis na tuwa nang makitang buhay siya at ipinakita ang naging dahilan ng kaguluhan sa kanilang batis. Dito na sumisid ang mga expert divers at sa wakas ay nakuha ang mga bangkay ng kawawang biktima ng inaakala nilang dambuhalang nilalang na kinasangkapan lamang pala ng isang aswang. Walang pagsidla ng tuwa si Neri nang makitang buhay si Raul. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Akala ko mapapahamak ka na. Alam mo naman na hindi mangyayari yon, hindi ba? Sinabi ko na sa'yo na sisikapin ko makabalik. Alam naman natin ang dahilan ng kaguluhan. Kaya ngayon, magkakaroon na ng katahimikan ang ating baryo. Saad niya, kaya naman mas mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa. Napansin niyang may kakaibang taong naglalakad papunta sa kakahuyan kaya naiintriga siyang sundan ito. Hindi na siya nagpahalata sa kanyang asawa para maisagawa ang kanyang binabalak. Huminto ang matandang lalaking sinundan niya at humarap sa kanya. Base sa maamong mukha nito, nagiging pamilyar ito sa kanyang paningin. Ang engkantado. Natutuwa ako at nagkakaroon ka na ng puso. Raul, binabati kita. Oras na para tanggalin ang sumpa. Wika nito at nagliwanag ang buong katawan ni Raul. Namangha ang lalaki nang makitang naglalaho ang kanyang hasang at mga kaliskis hanggang sa maging isa na lamang siyang normal na tao sa paningin ng lahat. Ang mutya ay mapapasayo na at asahan mong gagabayan kita sa abot ng aking makakaya. Sa panahon ng kagipitan, magagamit mo ang mutya at tinatanggal ko na sa iyo ang obligasyon na bantayan ang batis dahil babalik na ako sa aking responsibilidad. Wika ng engkantado at bumalik na kaagad sa kanyang dating anyo, saka naglaho na parang bula. Napaiyak sa tuwa si Raul. Makakasama na niya ang kanyang mag-ina nang walang pag-aalinlangan bilang isang tao. Ngunit kapag may nangangailangan, aasahan ng lahat na siya ay magkakaroon pa din ng hasang na makakayang tumagal sa ilalim ng tubig para tuklasin ang misteryo na hindi pa natidiskubre ng lahat. Mahal, Neri, wala na ang sumpa. Tinanggal na ng engkantado ang sumpa. Aniya, at nakita ang pagbuo ng hasang at kaliskes sa may dibdib niya hanggang sa ito ay maging kwintas. Isang mahigpit na yakap ang natanggap niya mula sa asawa at anak. Mula ngayon, pinapangako niya, salat man sila sa pamumuhay, magagawa na niyang pahalagahan ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Hindi na siya masisilaw sa mga kumikinang at rerespetuhin ang bawat tagapangalaga nito. Wakas.